Ang unang pinupunto dito, mga kapatid, yung pagpapahayag ay para sa mga mapagpakumbaba. Kasi sabi niya, Ama, nagpapasalamat ako sapagkat inilihim mo sa mga matatalino, sa mga magagaling, ang kalooban mo. At iyo itong ipinahayag, inihayag sa mga taong tulad ng sa bata na may kababaan ng loob. Tandaan natin yung unang punto. Pagpapahayag ay para sa mga mapagpakumbaba. Itinago ng Diyos yung katotohanan sa mga tinatawag na matalino, matatalas ang mga pag-iisip, yaong mga taong may mga ipinagmamalaki sa buhay. Hindi natin sinasabing masama yan o masama sila. At hindi ko naman sinasabing lahat ay ganito. Itinago ng Diyos ang katotohanan sa kanila. Itinago. Bakit? Kasi magaling na eh. Matalino na eh. Hindi naman basta lumuluhod ang tao at nagmamakaawang tulungan siya ng Diyos kapag kaya niya ang kanyang gagawin. Nakikinig po ba lahat? Kapag kaya ng tao ang kanyang gagawin, kahit nga asawa at kapatid o anak, hindi kailangan ng tulong nila. Bakit? Kasi kaya namang gawin. Sino yung mga taong yan? Ay di yung may mga pinagmamalaki sa buhay. Ang katotohanan, itinago ng Panginoon ang katotohanan sa kanila. Kanino niya ito ibinigay? Sa mga taong may mababa ang kalooban. Purihin ang Diyos. Yung bagang nasisiyahan ang Diyos sa tao. Papaano nasisiyahan ng Diyos? Kapag mababa ang kalooban. Tayo ba natutuwa tayo sa mga taong mayabang? Sa mga taong matatapang? Sa mga taong akala mo kung sino? Natutuwa ba tayo doon? Hindi. Pero yung mga taong sukdulan ng bait, ang baba ng kalooban, magaling umunawa, marunong magpasensya, marunong magpatawad, natutuwa ka eh. Hindi na totoo. Ang Diyos ay natutuwa, ang Diyos ay nasisiyahan sa mga taong tulad ng bata na may kababaan ng loob. Purihin ang Diyos. Kung maghahagis nga po tayo ng tubig sa lupa, titigan ninyo yung tubig na inyong ihahagis sa lupa. Pagmasdan ninyo kung saan siya tumatakbo, saan siya nagpupunta, sa mataas na bahagi ng lupa o sa medyo mababang lupa. Doon. Ang tubig ay dumudoon sa mababa ang lupa. Gayon din ang Diyos. Ang Diyos ay dumudoon sa mga taong may mababa ang kalooban. Purihin ang Panginoon.